Mga kabunyog, ngayong araw, pinag-uusapan yung pag-decline, yung pag-atras ni Pulong doon sa imbitasyon ng ICI. Hmm? Ang ano, kung ano-anong mga dahilan ang sinabi ni Pulong Duterte. Hindi raw siya a-attend sa hearing o sa imbitasyon ng ICI. May ginawa siyang formal na sulat sa ICI kung ano-anong mga paliwanag niya. Iisa lang naman ang sinasabi niya doon. Wala daw siyang tiwala sa ICI kasi ang nag-create daw nito ay presidente ng Pilipinas. Kaya hindi bias daw ito. Gagamitin lang daw siya nito sa propaganda. Kaya hindi niya raw ito hindi raw siya a-attend sa patawag ng nasabing komisyon. Matatandaan natin na si Pulong Duterte at si Sandro Marcos, parehong anak ng presidente. Si Sandro, anak ng kasalukuyang presidente. Si Pulong, anak ng dating presidente. Pareho sila iniimbitahan sa ICI para magpaliwanag sa kanilang malalaking pondo na hinawakan. Si Pulong Duterte noong 2019 to 2022, 51 billion. Kay Sandro Marcos, 50 billion din, 2023 to 2025. Si Sandro Marcos umattend na kanina. Bagamat nag-request ng executive session. Ibig sabihin, hindi rin natin napanood. Sikreto na lang. Sila na lang sa ICI. Sayang, dapat napanood ng publiko. Pero itong si Pulong ayaw. Talagang hindi raw siya a-attend. Ayan Pulong Duterte declines ICI invitation. Actually, mga kabunyog, ang style nitong mga Duterte, may pattern talaga sila. May pattern. Ang pattern nila, mayabang, mayabang. Nung una, anong sabi ni Pulong? Hindi ko aatrasan yan. Yang mga investigasyon na yan, handa kong harapin yan. Wala kaming tinatago. Wala kaming kinakatakot. Ang aming mga proyekto, yung aking pondo na nahawakan bilang congressman, lahat yan, walang ghost projects dyan. Wala diyang substandard projects. Kaya pag pinatawag, sabi ni Pulong Duterte, handa siyang harapin. Tapos ngayon bigla sasabihin ni Pulong, hindi raw siya a-attend sa ICI kasi gagamitin lang daw yan ICI na yan para sa propaganda ng administrasyon. Hindi raw siya a-attend dyan. Pero anong ibig sabihin nito? Ganyan ang style ng mga Duterte. Kahit si Digong, di ba si Digong ang yabang-yabang? Pero nung iniimbitahan na ng ICC sa investigasyon, ayaw naman. Mabuti na nga lang at naisahan si Duterte. Pagkagaling niya ng Hong Kong, pagbaba niya sa NAIA, naghihintay na doon yung mga aaresto sa kanya. Pero kung wala yon, kung hindi yon, wala. Hindi naman yan si Duterte, si Digong haharap sa mga investigasyon. Ito ring si Pulong Duterte. Nung dati ang sinasabi niya, handa siyang harapin anuman ang investigasyon na yan. Wala daw silang kinakatakutan. Tapos ngayon sasabihin, sasabihin na naman, hindi daw siya a-attend. Ang totoo diyan, mga kabunyog, kaya siya hindi a-attend si Pulong kasi lalabas diyan. Lalabas ang mga ang mga tinatago. Itatanong sa kanya yan. Under oath siya diyan. Kaya ngayon, kung ano-ano ng palusot ni Pulong. Actually, ang sabi ni Pulong sa kanyang sulat sa ICI, mga kabunyog, ganito ang pagkakasabi niya. Sabi ni Pulong Duterte sa kanyang sulat sa ICI, hindi daw siya attend because, dahil, first, I am a sitting member of Congress. Dahil daw siya ay member ng Congress, ang ICI daw, created daw yan ng EO ng presidente, wala daw jurisdiction sa kanya. Wow. Nakakabunyog mga kababayan. Wala daw jurisdiction sa kanya kasi miyembro daw siya ng Kongreso. Kung talagang wala kang tinatago at wala kang kinakatakot, hindi mo nakikwestiyonin ang mga jurisdiction na yan.
Hindi mo naki-questionin kung sinong nag-create ng ICI. Ang argumento kasi ni Pulong, dahil si Marcos ang nag-create niyan, hindi siya under niyan. Hindi daw, executive lang daw ang sakop niyan. Pero sila daw sa mga congressman, hindi. Saan naman siya nakakuha ng ganyang kaisipan? Pangalawang rason ni Pulong, wala daw legal at factual basis ng imbitasyon. Vague daw masyado kung ano yung pag-uusapan. Sus naman, ang linaw-linaw ng pag-uusapan. Mga proyekto na pinaghihinalaang may korupsyon, yun ang pag-uusapan. Ang pangatlo na naman na rason ni Pulong, ang ano daw nito, hindi daw siya member ng Appropriations Committee mula 2019 to 2022. Kaya wala daw siyang alam sa mga pag-uusapan diyan. Hindi naman tungkol sa Appropriations Committee ang itatanong sa kanya. Totoo ba na ang pondong binigay sa kanya sa distrito niya ay 51 billion mula 2019 to 2022? Saan na anong mga projects ba 'yan? Saan-saang mga lugar 'yan? Yan yung anong status ng mga projects na 'yan? Yan yung itatanong sa kanya. Paano niya naman sinasabing hindi daw siya member ng Appropriations Committee kaya wala daw siyang alam diyan. Ang isa pa, ang isa pang sinasabi ni Pulong, ito, ang ICI daw ay gagamitin lang na propaganda laban sa kanila, sa mga Duterte. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Pero nung nakaraan, kapag ini-interview si Pulong, ang sinasabi niya, handa siyang harapin anumang investigasyon. Wala daw siyang kinakatakutan. Ngayon, ang sagot na ni Pulong, hindi siya a-attend sa investigasyon ng ICI. Biglang kabrada. Biglang kabrada. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito? Tapos ngayon, galit siya kay Tinyo. Tinawag pa si Congressman Tinyo na ugok. Tingnan nyo yan, Congressman yan. Pero tinawag si Congressman Tinyo na ugok. Bakit tinawag si Congressman Tinyo na ugok? Si Congressman Tinyo kasi ng ACT Teachers Party List, gusto niyang paimbestigahan. Hindi lang, kahit yung 6 billion lang ng 51 billion ni Pulong. Kasi doon may nakikitang mga anomalya doon sa 6 billion out of 51 billion. Kaya lang ayaw ni Pulong. Sabi ni Pulong Duterte, bakit Davao lang ang pinapaimbestigahan mo? Bakit Davao lang? Sa dami-dami ng mga rehiyon daw sa buong Pilipinas at syudad, probinsya, bakit daw Davao? Lahat naman papaimbestigahan. Kaya lang, syempre, ang naiiba kay Pulong, 51 billion ang budget niya mula 2019 to 2022. At malaking bahagi dyan, flood control. Ang ibang congressman, hindi naman ganun kalaki. Kaya ngayon, tinawag niya si Tinyo na ugok daw. Sabi, hindi daw siya mapapapasok ni Tinyo sa trap nito. Yan ang problema, mga kabunyog, ng mga Duterte. Wala sa kanila ang konsepto ng accountability. Yung pananagutan. Kahit si Sara Duterte, kahit si Digong, kahit si Pulong, si Baste, lahat ng mga Duterteng ito, wala silang concept ng pananagutan, accountability. Parang kumbaga sa kanila, parang sa kanila, ang mga pera na yan, na pondo ng kanilang opisina, parang kanila. Nasanay kasi sila sa Davao, kaharian nila ang Davao. Ang mga pondo ng Davao, walang nakikialam sa kanila kung paano nila gagastusin yun. Hindi sila sanay na iniimbestigahan sila. Hindi sila sanay na pinapagpaliwanag sila. Pinapasagot sila. Kumbaga sa kanila, anumang gusto nila, nagagawa nila, lalo sa Davao. Yan, mga kabunyog, walang accountability. Kaya ngayon, pinapanagot si Pulong, gustong malaman kung sa investigasyon, ano nga ba ang 51 billion na pondo niya, saan napunta yon? Ayaw niya. Sabi niya,
Bakit ako lang ang iniimbestigahan niyo? Hindi ako papasok sa trap mo, ugok. O, tinawag si Tenyo na ugok. Napakabastos. Ha? Kaya dapat sana itong mga Duterte hindi na ito inihahalal ng taong bayan. Kasi sila wala naman silang konsepto ng pananagutan eh. Parang sa kanila sila ang mga hari, sila ang mga ah, parang ang Pilipinas kaharian nila eh. Ang attitude nila above the law, tama Erwin Varela. Kaya hindi na sana dapat nananalo ito. Kaya lang ang problema, ha, ang problema sa mga yan, siyempre ang mga butante natin. Marami pa sa mga butante natin hindi pa mulat sa ganyan. Kaya nagkakalit-silitsi ang bansa natin dahil sa ganyan. Ano ito? Si Sara Duterte. Ay di ba nung una ang sabi ni Sara Duterte, handa akong harapin ang impeachment na yan. O, pero nung ano, ginawa nila ang lahat ng parahan na ma-dismiss ang impeachment. Pero nung ano, kapag nagsasalita si Sara, hindi ako natatakot sa impeachment na yan. Haharapin ko yan. Haharapin daw pero pinadismiss. Oh, gano'n na naman kay Pulong. Sabi handa siyang harapin anuman ang investigasyon. Ngayon na naman, hindi siya haharap. O, kaya ang pattern ng mga Duterte, mayabang lang, pero sa bandang huli takot. Yan yun. Yan yung pattern nila. Hindi lang yan sa Duterte. Maging yung mga tauhan nila, tulad ni Bato. O, di ba, ang yabang-yabang, sabi ni Bato. Go ahead, Mr. Trillanes. Ha? Arrest na atrasan. O, pero sinasabi pa lang ni Boying Rimulya na mayroon ng arrest warrant, nagtatago na. O, yan ang pattern ng Duterte. Yan din ang pattern ng mga tagasunod nila. Magyayabang, tapos sa bandang huli, takot. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang pattern ng Duterte. Okay? Magandang araw sa inyo mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.